Nestor, magandang umaga. Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Bulacan? Ani, magandang umaga. Sa kasalukuyan nga ay nakararanas pa rin dito ng malakas na hangin at manakanakang pag-ulan dito sa lugar ng probinsya ng Bulacan. At sa ngayon nga ay nakararanas pa rin ng pagtaas ng tubig baha na galing sa pag-apaw ng ilang mga ilog dito sa probinsya. Simula pa kahapon, magdamag na binantayan ng mga tauhan ng Local Government Unit at ng Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO ang epekto ng Super Typhoon 1 sa lalawigan ng Bulacan. Sa bayan ng Santa Maria, nasa 300 pamilya o katumbas ng mahigit 1,000 individual ang lumikas patungo sa covered court at mga paralan sa barangay San Gabriel at Tumana. Isa sa mga lumikas ang mag-asawang Carlos de la Cruz at Rosemary Morigo ng barangay Tumana dahil sa takot na maulit ang malawakang pagbaha tulad ng naranasan sa Cebu. Mabuti na lang agad at silang nakalikas upang makaiwas sa panganib ng mataas na tubig. Ayon sa LGU, isa sa maigpit na binabantayan ay ang ilog sa Pasong Tumana sa Santa Maria na umapaw na dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Lumalalim po ang lakas tao. Hindi ka po makatulog. Siyempre, naalala mo po yung bagyo, yung malakas ang hangin. Makapinsala sa ibang tao. May nangyari po sa Cebu, ayaw po namin magkagaya po sa kanila. Dahil nga sa hindi sila kagad lumikas. Kaya kami umakyat po kami para hindi po sa amin mangyari yon. Nagapan na po namin para nakalikas po kami na maaga. Ayon naman kay Jay Halili, head ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Maria, aminado silang nahirapan silang hikayatin ang ilang residente na lumikas. Matitigas ulo, yung parang lagi nilang sinasabi, sanay na kami dyan, nakaredy na kami, kahit anong hikayat yung ating gawin sa kanila para mahikayat natin na magpunta na kagad sa kanilang evacuation center, mahirap ihikayatin yung mga talagang mamamayan natin na nandun. Pero marami naman na rin na families yung bawat barangay na nahikayat. Bukod sa Santa Maria, may mga residente ring lumikas sa mga bayan ng Balagtas, Giginto, Malolos, Kalumpit at Hagunoy. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando at PDRMO Head Manuel Lucban na nakahanda na ang lalawigan bago pa man tumama ang bagyo. Nagpatupad na sila ng preemptive evacuation upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Kasama rin sa kanilang binabantayan ang pagpakawala ng tubig mula sa Angat Dam na umabot na ng 200 cubic meters per second. Nag-release sila ng 186 cms. Ito'y nagmula sa 211 meters. Ngayon ay 208 na, malapit na sa 208. Ngayon sa ating monitoring dito sa mga kahulugan natin sa ating C4, hindi naman nakakapekto sa pagbaha. Ayan. At inaantabayan namin yung high tide. Pagtuntun ng high tide, kinakailangan bababa na sila ng paglilinis. Ayan. Ayan. Ani, kung makikita mo ngayon ay nararamdaman natin talaga yung malakas na hangin at epekto ito ng bagyong Juan. At nasa signal number 3 ngayon itong probinsya ng Bulacan at talagang mamaya uulan tapos manakanak ang uulan tapos hindi ganyan ang nararanasan dito sa probinsya. At ayon sa ilang mga nakausapan natin sa PDRMO ay tumataas nga yung tubig baha sa ilang mga lugar sa Malis, Giginto. Kasama na dyan yung sa Hagunoy at maging sa Kalumpit nga, Ani, ay talagang nararanasan yung pagtaas ng tubig baha. Epekto rin ito ng pagpapakawala ng tubig ng Angat Dam at itong sinabayan pa nga ng bagyo. Ani. Maraming salamat, Nestor Torres, nagulat ng live mula po dyan sa lugar ng Bulacan.